Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Good morning everyone! Marami pong salamat sa umagang ito. Tayo po'y sama-samang dito sa TMSL upang mag-aral at magsaliksik sa salita ng Diyos. Ito nga po pala si Pastora Gadli Castro Mayor, ang makakasama ninyo sa ating devotion dito sa Tinapay Mula sa Langit. Tayo po'y nasa 1368 na po ng ating devotion at tayo po'y patuloy na mag-aaral sa Joshua chapter 10 verses 12 to 15. May pinamagatang God extends the day to maximize Israel's victory. O pinalawig ng Diyos ang araw upang ganap na makamit ng Israel ang tagumpay. Bago po niyan, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kabutihan mo na nandito po kami upang makapag-aral at saliksikin ang ninanais mo sa bawat isa sa amin upang gabay namin sa buong maghapong ito. Salamat po Panginoon na patuloy po na pagbigay mo sa amin ng panibagong buhay, panibagong kalakasan at panibagong pag-asa. Makasama ka namin at di mo kami iiwan. Sa aming pag-aaral, Lord, Holy Spirit, guide us and help us to understand what you want us to see and to hear from you. Mag-reveal po ang rema mo para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat aming Ama sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating patuloy po na pag-aaral, sa ating talata po para sa umagang ito, babasahin po natin ang Joshua chapter 10 verses 12 to 15. Babasahin ko po ito sa MBB, Tagalog version. Verse 12, nung araw na ang mga Israelita pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreo, nakapag-usap si Josue kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na naririnig ng buong bayan. Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. 13, tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ng Hasher? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. 14, kailan may hindi pa nangyari at hindi na muling mangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nakipaglaban sa panig ng Israel. Verse 15, pagkatapos nito, si Josue at ang mga tauhan niya ay bumalik sa Gilgal. Pagpalain ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Sa ating introduction, sa pagbabalik-aral natin sa aklat ng Josue Kabanata 10, talata 1 hanggang 11, ang 5 hari ng mga Amoreo mula sa Jerusalem, Hebron, Jarmuth or Harmoth, Lakis at Englon ay nagkaisa at pinag-isama ang kanilang mga hukbo upang labanan ang Gibeon. Ang Gibeon ay isang malaking lungsod kasing laki ng 5 bayang hari o monarkiya at ang lahat ng kalalakihan doon ay mahuhusay na mandirigma. Dahil dito natakot ang hari ng Jerusalem na si Adozedek at tinipon ang iba pang mga hari. Ngunit ang mga Gibeonita ay humingi ng tulong kay Josue at sa mga Israelita matapos silang balibutan ng mga hukbo. So kahit mahuhusay na mandirigma po ang mga Gibeonita, kinikilala pa rin nila na sinasamahan ng Panginoon ang mga Israelita. Kaya si Josue ay nagmarcha mula sa Gilgal buong gabi papuntang Gibeon kasama kanyang buong hukbo at ang mga pinakamahuhusay na mandirigma. Pinagtibay ng Panginoon kay Josue na ipapahintulot niya na talunin nila ang kanilang mga kaaway at walang makakatalo sa kanila. Ginulo ng Panginoon ang mga hukbo ng mga kaaway nang salakayin sila ng Israel, natalo sila at nagwagi ng may katagumpayan. Habang hinahabol ng Israel ang mga kaaway, nagpabagsak ang Panginoon ng malalaking tipak ng yelong ulan mula sa langit. Mas marami ang napatay sa pamamagitan ng malalaking yelong iyon kaysa sa mga tabak ng mga Israelita. Dito sa bod na ito, tunay na ang Panginoon ay nasa kanilang panig. Hindi lang lumalaban ang mga Israelita, kundi ang ating Panginoon din. Habang pinagpapatuloy natin ang ating aralin sa araw na ito, mababasa natin kung paano kumapit si Josue sa mga pangako ng Diyos na siya'y magtatagumpay laban sa mga kaaway na humantong pa sa paghinto ng araw at buwan. Ano ang pananaw ni Josue na nagdulot upang tumigil ang araw at buwan? Dito natin makikilala ang karakter na meron si Josue kung kaya't nagawa niyang patigilin ang pag-ikot, paggalaw ng araw at buwan. Unang-una po dito matatagpuan natin sa ating binasa sa verse 12 ang taos-pusong pananalangin ni Josue. Sa kanyang pananalangin o siya'y nakipag-usap sa Diyos kung saan makikita ang kanyang lalim na relasyon sa Kanya. Kayang gawin ni Josue ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Kung kaya't walang pagod na paglilingkod ni Josue sa Diyos at sa Israel ay may kukumpara natin sa Isaiah 40:31, muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila,
sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Yan ang naging character ni Josue na sa kanyang malalim na relasyon sa Panginoon, alam niyang andyan ang Panginoong Diyos para sa kanya. Maging ang kanyang pananampalataya sa Panginoon na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, na mangyayaring ayon sa inyong pananampalataya. Dahil sa relasyon ni Josue sa Panginoon, alam niyang tutugunin ng Diyos ang kanyang mga panalangin o tuparin ang kanilang napag-usapan o ang mga sinabi ng pangako ng Diyos kay Josue. Ang panalangin ito ay pinahayag na may kapangyarihan sapagkat ito ay hindi karaniwang panalangin kundi nakabatay sa pangkaraniwang pamamahala at pangako ng Diyos. Sabi nga sa Isaiah 45:11, ngunit ipinahayag ni Yahweh ang banal na Diyos ng Israel ang lumalang sa kanila. Wala kayong karapatang magsabi sa akin tungkol sa aking mga anak at kung ano ang dapat kong gawin. Ganon din yun sa Numbers na kung ano man ang sinabi ng Diyos ay kanyang gagawin at hindi niya kayang magsinungaling sa bawat isa sa atin. Dito rin at makikita natin ang kanyang tapang na magsalita sa harap ng Israel na nagpapakita ng matibay na katiyakan ng pananampalataya sa Panginoon. Sa kanyang pakikipag-usap sa ating Diyos, nandun din ang katugunan, ang kamangahamanghang tugon sa panalangin. Sa verses 13 to 14 po natin ito makikita kung saan tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Hasher? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at lumubog sa buong maghapon. 14, kailan may hindi pa nangyari at hindi na muling mangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at makapaglaban sa panig ng Israel. Dito po nakita po natin nagpatuloy ito ng buong araw ang kanilang paglalaban. Nagkaroon ng sapat na oras ang mga tao upang gantihan at lubos na talunin ang mga kaaway. Walang ibang araw na tulad nito, hindi na ito nasundan o hindi man na po ito mauulit muli. Ang pangyayaring himalang pagtigil ng araw at ng buwan na pinangrangalan ng Diyos ang ganoong pananampalataya at panalangin. Nakasulat din ito sa aklat ni Hasher, isang bahagi ng kasaysayan na naisulat upang ito'y kanilang mabalikan o katibayan na ito'y nangyari. Tunay na isang pambihirang himala ang pagtigil ng araw at buwan na nagpapahiwatig na pinakilala ng Diyos ang pangalan ni Josue sa buong Israel at ganoon din sa buong mundo. Sinabi niya sa Joshua 3:7, sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mabapadit nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. Ipinakikita sa buong mundo kung anong ginagawa ng Diyos para sa kanyang bayan sa Kanaan, kung saan kamangha-mangha at walang makakagawa o makakatulad ang pagsama ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Upang mapatunayan na ang mga sinasamba nilang Diyos-Diyosan, ang araw at buwan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Tulad ng sinabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 19, huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin o alimbang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Ang himalang ito ay hudyat sa mga huling araw kung saan ang liwanag ng salibutan ay tutungo sa dilim. Ang araw ng katuwiran sa Malakay chapter 4:2. Ngunit sa inyo na napaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw at ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang guyang pinalaya sa kulungan. At ang pagtigil ng araw at buwan ay isang pauna sa pagdilim ng araw at pagpapapula ng buwan sa dakilang at nakakatakot na araw ng Panginoon. Sa verse 15, pagkatapos nito si Josue at ang mga tauhan niya ay bumalik sa Gilgal. Minsan iniisip natin na tapos ng ating laban o gawain, ngunit pinapakita ng Diyos na mahigit pa siyang nais na ipagawa sa atin. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa simula, kundi sa pagtatapos ng buong laban. Kaya tulad ni Josue, kailangan natin ng pagtatyaga at panibagong sigasig habang nagtitiwala sa lakas at tagumpay na mula lamang sa ating Diyos Ama. Bilang conclusion, kung ang Diyos ay lumalaban para sa kanyang bayang Israel upang tulungan ang mga Gibeonita, gaano pa kaya tayo na kanyang mga anak? Tiyak na siya'y lumalaban din sa ating mga laban sa araw-araw. Ayon nga sa Exodus chapter 14 verse 14, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Kayo'y manahimik lamang. At sa Romans chapter 8 verse 31, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? If God is for us, who can be against us? Siya ang ating dakilang tulong, tagapagbigay, ating kalasag at lakas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, kanyang pinanatili ang kanyang bayan. Sa lahat ng ito, para sa kanyang kaluwalhatian. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kabutihan mo. Tunay nga, O Diyos, kung ikaw ang aming kakampi, sinong lalaban sa amin? Salamat po, Panginoon, sa tinatanggap namin katagumpayan ng buong araw na ito. You will sustain us, Lord. You will hear us. You will provide for us. You will
Give us strength, O Lord, through the power of your Holy Spirit. We ask for your wonderful presence to be with us. Ganun din po, Panginoon, inaalala namin ang aming bansa na patuloy, Lord, na dumaranas sa mga maraming pagsubok, ngunit ikaw po ang aming sandigan at ikaw po ang aming pinaniniwalaan. Ang aming future ay hawak mo, kung kaya't kami po, Panginoon, ay mananahimik at magtitiwala sa iyo habang kami ay nananalangin at patuloy ang aming relasyon namin sa iyo, Panginoon. Ang priority namin po ikaw ay maitaas sa aming mga buhay at makita ang iyong paggalaw sa amin upang maitaas ang pangalan mo. Maraming salamat po, Panginoong, muli sa iyong kabutihan, sa iyong kalakasan, paggabay sa bawat isa sa amin at patuloy, Lord, na proteksyonan mo ang iyong mga anak. Arise, O God, let your enemies be scattered. Sa iyo namin tinataas ang lahat at walang imposible sa iyo, aming Diyos, kung kaya't kami po ay patuloy na magtitiwala at aasa sa iyo lamang. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kadakilaan sa tanging mong pangalan, aming Diyos, Ama, at sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Amen at amen. Maraming salamat po muli sa iyong pagsama sa amin. Patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos dahil ito po lamang ang ating kalasag upang tayo po ay makapagtagumpay. To God be all the glory.